Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupa, dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makakaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukob na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinaubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, Panginoon aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang maliligtas, dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang magagawa. Yaon na mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat na masunurin sa iyo ay nagliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Matapat sa salita'y nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagay aming ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba.
Ngunit sumagot naman ang iba, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan, nadakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya." "Kayo man ba'y nalinlang din?" tanong ng mga pariseo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, na nagsadya kay Jesus nung una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa inyo pong lahat na nandito ngayon, yung iba ay galing pa sa iba't ibang bayan. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Gayon din po sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese of Lipa. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At sa mga nakasubaybay at nanonood sa atin sa pamamagitan ng FB page ng Santo Padre Pio, saan mang dako ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon ay ating napakinggan yung iba't ibang opinion ng mga tao tungkol kay Jesus. May nagsasabi na siya ay propeta. May mga nagsasabi na siya ay Mesiyas. Yung iba naman, ayaw siyang paniniwalaan. Alin po ba tayo dito? Yung naniniwala kay Jesus na propeta, naniniwala sa kanyang Mesiyas, o talagang hindi natin tinatanggap si Jesus? So magkakaiba't ibang opinion, subalit hindi naman nababago si Jesus. Yung ating pagtitiwala, yung ating kawalan ng paninindigan, at yung ating kakulangan sa kaalaman tungkol kay Jesus ang may problema. Subalit si Jesus o ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagninilay ngayong umagang ito na nakabatay sa ebanghelyo natin, nais ko pong dadalhin kayo sa paninindigan para kay Jesus. Mahirap po na maninindigan kay Jesus, lalo't higit kapag ikaw ay under pressure. At sino po yung nagbibigay sa atin ng pressure? Ano-anong mga circumstances at sino-sinong mga tao ang nagbibigay sa atin ng pressure upang hindi tayo maninindigan kay Jesus? Unang-una po, na nagbibigay sa atin ng pressure upang ating itakwil o di kaya'y baliwalain sa Jesus ay ang pamilya natin. Kapag mayroong gawain ang isang pamilya,
o meron kaya isang miyembro ng isang pamilya na pilit kang ihiwalay o pilit na alisin sa iyong paniniwala ang tungkol kay Jesus. I-discourage ka sa iyong pananampalataya, no? Simba ka ng simba dyan, hindi naman nagbabago ang ugali mo. Hayaan mo na, at least nagsisimba ka, no? Di naman overnight yung pagbabago, no? Utay-utay lang, no? Hanggang sa marating yung inaasahan nating pagbabago o yung change, no? Sa buhay natin. Yan, family pressure. Ikalawa pong pressure sa atin kung bakit hindi tayo maninindigan kay Jesus ay work, trabaho. Kung atin pong titingnan, itong mga ito ay mahalaga sa buhay natin. Mga importante sila eh. Pamilya, trabaho, at ano naman yung nagpapahiwalay sa atin upang hindi tayo manindigan kay Jesus sa trabaho. Halimbawa, no? Ikaw ay isang Kristiyano, nasa isang trabaho ka, nasa isang office ka, kung ano mang trabaho, kumpanya o ano man yan. Kapag may nakikita kang katiwalian, sasabayan mo ba dahil kalakaran? O maninindigan ka kung ano ang mabuti, kung ano ang tama? Ngayon, kung magpapalamon ka sa dahil kalakaran na nga, yung katiwalian, ay tinatakwil mo si Jesus. Tinatakwil mo ang kabutihan. Tinatakwil mo ang katotohanan. Ikaw yung nalamon eh. Ikaw ang nadala. Dapat ikaw, nandoon ka, ikaw ang mag-akay sa kanila. Even under pressure. Kasi, halimbawa, boss mo ang may katiwalian, ikaw ay empleyado lang, ay hindi mo siya kayang sabihan kasi matatanggal ka sa trabaho, di ba? You are under pressure. Di mo siya kayang pagsabihan, boss, aba, hindi na maganda yung ginagawa mo. Di ba? Ipinagpalit mo. Si Jesus kasi hindi mo siya kaya pagsabihan eh. Tandaan po natin, boss mo man yan sa trabaho, limitado lang din yan. No? May hangganan lang din yan. Mapapalitan din yan. Subalit, si Jesus kailanman ay hindi mapapalitan. Kailangan lang nating maninindigan. Kasi, kung tayo po ay maninindigan kay Jesus, maninindigan din siya para sa atin. Hindi niya baliwalain ang ating pagkatig o pagpananalig sa Kanya. Kaya lang siguro hindi nakakagawa ng himala si Jesus sa buhay natin o sa buhay ng bawat isa sa atin kasi hindi natin pinapakita na naninindigan tayo sa Kanya. Subukan lang natin, no? Malay natin. Diyos naman siya eh. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Nothing is impossible with God. Hindi lang tayo nag-try dahil natatakot tayo. We are under pressure. Huh? Ikatlo po, na nag-iiwas sa atin, sa ating paninindigan kay Jesus, circle of friends. Social circle. No? Dahil ayaw mong masira ang pagiging pagkaibigan nyo, hindi mo siya mapupuna sa kanyang masamang ginagawa. No? Halimbawa, meron kang kaibigan na gumagawa ng hindi maganda, nakipagrelasyon sa may asawa, kaya mo ba siyang pagsabihan? Eh natatakot ka, pag pinagsabihan mo, masisira ang pagiging magkaibigan nyo. Diba? Pinagpalit mo si Jesus. Moral obligation mo yun eh. Alam mo kung anong mali at anong tama. Naiwasan ang mali, gawin kung ano ang tama. Isa din yan sa nagbibigay ng pressure sa atin eh. Social circles. Mga kapatid, bakit ko po sinasabi ito? Dahil sa ating ebanghelyo, itong si Nicodemo po, may pagkakataon na siya'y lumapit kay Jesus at nakipag-usap.
Subalit nung kinonfront na siya ng kanyang social circle, yung mga grupo ng Pariseo, hindi niya ipinagtanggol si Jesus. Hindi siya naninindigan sa kanyang pagkakilala kay Jesus. Totoo, na-appreciate niya, humanga siya sa pananalita ni Jesus, subalit nung kinonfront na siya ng kanyang kagrupo, hindi siya naninindigan tungkol kay Jesus. May kabaitan siya, mayroong godly part in his life, subalit natabunan dahil ayaw niya na mahiwalay sa kanyang grupo, sa kanyang samahan. No? Parang nahihiya o di kayo natatakot. Tandaan po natin mga kapatid, ang buhay po natin ay napakaiksi lamang. Our life is very short. Kanino ba natin ito iniaalay? Kanino ba natin ito ipinaglilingkod? Ang buhay na ito na napakaiksi lamang. Kahit sabihin natin umaabot ka ng 90 or 100 years old, no? Isang kisap mata lang yan ng Diyos, yung 100 years na yan. But in the end, lahat po tayo ay papanaw sa buhay na ito. At that time, we are all accountable to God. Mananagot tayo sa ating pinagagawa habang tayo nabubuhay. At pagdating ng panahong yun, irreversible ang magiging hatol ng Diyos. Hindi na mababago. Yan. Kaya, huwag po nating i-take for granted ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. It is time for us to make a definite stand for God, for Jesus, for truth, for goodness, and do what is right. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng pagawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng pagawang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, manalangin iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit mo pa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Pinarakila ng lahat ng naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Isalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. tayo. Ikaw ang buntong ina ng buhay.
Subalit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, salamat po sa inyong handog. Hanap-hanap ka ng puso, hingin mo isang awit, Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makakatanggap ng komunyon sa parang sakramental, ating pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay kong ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming mga kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ng mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalan mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. para po sa ilang patalastas, tuwing Sabado ay may healing mass and healing liturgy sa ganap na ikasiyam ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Ating isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po.
Pakihawakan na lang po ng mga religious articles at mga kagamitan na nais po ninyong pababasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito ng panalangin at mga kagamitan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ng panalangin ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ating ialay ating sarili